Tunay na lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga storya. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Simulan na ang kwento. Barrio Santa Ines. Maagang natapos ni Ulises ang gawaing bukid. Binata at 20 anyos lamang siya, ngunit sanay sa mabigat na trabaho. Nagpaalam ito sa kanyang lolo Yuno na dadalo sa sayawan sa kabilang baryo. Alam niyang maraming magagandang kadalagahan ang dadalo doon. Apo, dalhin mo ang kutsilyong gawa sa buntot ng pagi. Isuot mo ang basyo ng bala na tanso bilang kwentas. Proteksyon mo yan, laban sa mga masasamang elemento, paalala ni Lolo Yuno. Agad tumalima si Ulises. Dahil taglay niya ang dugo ng isang albularyo, ay lapitin siya ng kakatwang pangyayari. Unti-unti na siyang sinasanay ng kanyang lolo upang maging ganap na albularyo, hindi lang basta albularyo, kundi isa ring bantog na babaylan sa kanilang angkan. Si Lola Martina, ang asawa ni Lolo Yuno, ay nasa angkan ng mga babaylan. Habang si Lolo Yuno ay nasa angkan ng mga albularyo. Sila ang bantog na manggagamot hindi lang sa kanilang lugar maging sa kabilang bayan man. Pagko ay nagpaalam si Ulises nang tawagin na siya ng kanyang mga kaibigan. Barrio San Matias. Masayang nakikipagsayawan si Ulises, kasama ang mga kaibigan nang mapadako ang tingin niya sa kararating lang na dilag. Dahil maliwanag ang ilaw ay kita niya ang mapangakit nitong ganda. Nagpaalam si Ulises sa mga kasayaw upang lapitan ang dilag. Hindi mailap ang bagong kakilala at ilang beses itong naisayaw ng binata. Halatang binabakuran din ng binata ang dalaga dahil ayaw niya itong isayaw ng iba. May kakaiba siyang nararamdaman sa pagkatao ng dalaga. Bukod sa malambing, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng binata. Mayumi, ang pakilala ng dalaga kay Ulises. Impunto 2:00 ng gabi, binulungan ito ng dalaga na kung maari daw silang lumabas at maglakad-lakad. Ulises, gusto kitang makausap ng sarilinan, malambing na wika ni Mayumi. Agad namang nagpatiuna ang binata. Pagko ay saglit nagpaalam si Mayumi dito dahil bibili daw ng mainom. Hindi sana papayag si Ulises na ito ang magbabayad, ngunit mapilit ang dalaga. 2 naka-plastic na soft drinks ang bitbit ng nakangiting dalaga. Iniabot kay Ulises ang isa. Habang naglalakad ay panay tawa ng dalaga sa mga kwentong barbero ng binata. Nang maubos ni Ulises ang iniinom ay bigla siyang nakaramdam ng kaunting hilo at panay ang kanyang hikab. Ipinilig niya ang ulo dahil gustong pumikit ng kanyang mga mata. OPPS, bigla niyang naibulalas dahil muntik na siyang masubsob kung di siya nahawakan ni Mayumi. Sa inaantok na diwa ay may kakaibang naramdaman ang binata. Nang hawakan siya ng dalaga, ay para siyang mapapaso. Mabigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Naalarma siya at pagkuway sinisi ang sarili dahil kaagad na nagtiwala sa angking ganda ng dalaga. Kahit pipikit na ang mga mata ni Ulises, ay kita niya kung paano nang nagpalit anyo ang dalaga. Medyo maliwanag ang buwan kahit may ilang dahon ng mga puno ang nakatabing sa kanila. Naging mabangis ang anyo ni Mayumi. Ang mga mata ay pulang-pula at nagkaroon ng balahibo sa magkabilang mga braso nito. Tumingala siya sa buwan at ngumisi, kaya kita ang pagkinang ng kanyang mga pangil. Animoy siyang siya sa pagkaing nakahain sa kanyang harapan. Isang masaganang hapunan ang aking daladala, tiyak na matutuwa si Lola, nakangising sambit ng dalaga. Kaagad na binuhat ni Mayumi ang binata, kahit may kabigatan ito ay hindi ininda ng dalaga. Pasudsod sa lupa ang naging posisyon ng binata. Tanging mga binti ni Ulises ang nahahawakan niya. Nakaramdam ng panganib ang binata. Hindi ito tuluyang nakatulog dahil kinontra niya ang antok sa pamamagitan ng isang Latin na dasal. Nanghihina lamang siya sanhi ng kung anong sangkap ang naihalo sa kanyang soft drinks. Malayo-layo na ang kanilang narating nang biglang nadakot ng isang kamay ni Ulises, ang kasing laki ng kamao na bato.
Kaagad niya itong inihampas sa sakong ng dalaga. Kagyat na naramdaman yon ng dalaga dahil sa natamaan ang kanyang buto, kaya kaagad niyang nabitiwan si Ulises. Umatungal ito na tila sobrang nasasaktan. Pagsisihan mo ang iyong ginawa, banta ng dalaga. Bago tuluyang nagpalit anyo na kawangis ng isang mabagsik at mapanganib na nilalang. Isang di pangkaraniwang laki ng aso. Iisa kang aswang, Mayumi, gimbal na bulalas ni Ulises. Kahit nang hihina ay umusal ng dasal na Latin si Ulises bilang proteksyon. Kinapkap ang kutsilyo na gawa sa buntot pagi mula sa kanyang bulsa. Sinugatan ng maliit ang kanyang daliri upang tuluyang magising ang kanyang inaantok na diwa. Hindi pa man nakahuma ang binata, ay kaagad siyang sinalakay ng ika-ikang aso. Kaya tumalsik ang kanyang kutsilyo. Pinagkakalmot ang hinaharang niyang braso. Gusto siyang lapain ng aso at puntirya ng mga pangil ang kanyang lig. Mahapdi na ang kanyang mga sugat at mga kalmot. Gayunpaman, kaagad niyang hinablot ang kwentas na bala at ibinaon sa isang mata ng nilalang. Sandali siyang nilubayan ng malaking aso at nagkakawag ito dahil sa matinding sakit na nadarama. Umaagos ang dugo sa natamong sugat. Mas nagiging agresibo ang aswang. Bigla itong nagpalit anyo na isang malaking pusa. Patuloy na tumutulo ang dugo sa mga matang may nakabaon na basyo ng bala. Mas mabangis, mas nakakakilabot ang anyo. Agad niyang nilundagan si Ulises, ngunit nakailag ang binata. Nahagip ng kanyang pangingin ang kutsilyong buntot pagi na kumikinang ang hawakan dahil sa sinag ng buwan. Nakahanda na rin ang aswang na muling makipagbuno. Umiikot-ikot ito sa damuhan animoy nililinlang si Ulises, na nooy mahigpit naman niyang hawak ang kutsilyo. Sige, lumusob ka Mayumi na aswang at hindi ka sasantuhin ng aking kutsilyo, kumpiyansang hamon ng binata. Agad umangil at umatungal ang galit na nilalang. Walang sinayang na segundo at agad nitong dinamba si Ulises. Nagpambuno ang dalawa, pangil at matatalas na mga kuko ng aswang laban sa kutsilyo, angking liksi ng isang albularyo at babaylan. Madugo at maaksyon ang labanan ng dalawa. Walang habas na inundayan ng saksak ni Ulises ang likurang bahagi ng katawan ng aswang. Dahil batid ng binata na hindi iyon gagaling hanggang hindi naabot ng kanyang dila upang lawayan. Walang ano-ano'y unti-unting bumabalik sa pagiging tao si Mayumi. Pipara mo ng awa. Ipatayin mo na lang ako, pagmamakaawa ng dalaga. Bumalik ka na kung saan ka man nanggaling at huwag mo nang gambalain pa ang baryong ito. Dahil baka sa susunod nating pagkikita tutuluyan na kita, may pagbabanta sa boses ng binata. Ngunit batid ni Ulises, hindi na ito mabubuhay pa. Malala ang tinamo nitong mga sugat. Iniwan niya ang nakahandusay na babae. Naawa man siya, ngunit may hangganan ang lahat. Ho, muntikan na ako doon hinihingal na wika ng binata. Pagdating ng bahay kaagad na isinalaysay ni Ulises ang buong kaganapan. Ang ipinagtataka ko lang apo, saan kaya nanggaling ang dayo, na itanong ni Lolo Yuno. Hindi ko rin alam lolo. Naawa man ako at nanghihinayang kay Mayumi, ngunit kalabisan, na kung mabubuhay pa siya, at muling maghasik ng lagim, nagugulumihang tugon niya sa abuelo. ANG pagkatuklas. Kinabukasan, may isang babaeng tumatangis dahil sa pagkawala ni Mayumi. Natagpuan niya ang wala ng buhay at nakahandusay na katawan malapit sa kasukalan. Mayumi, apo ko. Magbabayad ang sino mang gumawa nito sa iyo. Buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Sa ngalan ng itim na karunungan, sa pangil ng kidlat ng sanlibutan. Sa kabilugan ng buwan muling maghahasik ng lagim ang mangkukulam at aswang na si Ursula. Sabay iyak tawa niya ng nakakahindik. Agi, sigaw ni Ursula habang hawak ang makapangyarihang baston na puno ng puot at galit. Biglang nagkaroon ng kulog at kidlat. Habang hila-hila ang wala ng buhay na katawan ni Mayumi patungo sa loob ng kuweba. Sa kabilang dako.
Maaliwalas ang panahon ng walang ano-ano'y kumidlat na may kasamang pagkulog. Kaya nahiwagaan ang buong baryo ng Santa Ines, pati na ang karatig na mga barangay. Sa Santa Ines, naninirahan sina Ulises, Lolo Yuno at Lola Martina. Ito ang pinakamalapit na baryo sa San Matias kung saan nakipagsayawan sina Ulises. Sa kabundukan na bahagi ng Santa Ines, ay may isang kuweba na pilit iniiwasan ng mga taga-baryo. Balita na may malaking sawa na naninirahan, kaya walang sinuman ang mga has na dumayo roon. Tanging sina Lolo Uno, Lola Martina at Ulises ang magkasama sa buhay. Ang pamilya ni Ulises ay sa bayan na nakatira dahil doon ang kanilang hanap buhay. 70y5 si Lolo Yuno, samantala, 70 naman si Lola Martina. Sa kabila ng edad maliliksipang kumilos ang dalawang matanda. Panganay sa tatlong magkakapatid si Ulises, ngunit mas pinili niyang samahan ang kanyang lolo at lola sa baryo. Dahil na rin sa ito ang nakitaan na magmamana ng angking dugo ng pinagsamang albularyo at babaylan. Walang interes ang ina ni Ulises dito bukod sa bugtong itong anak ni na Lolo Yuno at Lola Martina ay babae pa ito. Nagkatinginan sina Ulises at Lolo Yuno habang nagdidilig ng mga pananim. May bumabalik sa isipan ni Lolo Yuno, ngunit kaagad niya iyong iwinaglit. Hindi maari, anang kanyang isipan. Apo, mukhang may di magandang ipinapahiwatig ang biglaang pagkulog at pagkidlat sa gitna ng magandang panahon. Lo, baka may kinalaman ito sa nangyari noong nagdaang gabi, sa pantahan ni Ulises. Malalaman din natin yan, Apo, tugon ni Lolo Yuno. ING paghaganap. Isang gabi, tahimik ang buong pamayanan ng Santa Ines. Tanging huni ng panggabing mga hayop ang ingay na maririnig. Mabini ang ihip ng hangin, para sa mga taga-probinsya masarap matulog ng maaga. Sa bungad ng baryo may isang babaeng mabalasik ang anyo, si Ursula. Matalim ang bawat titig niya sa iilang kabahayan doon. Siya si Ursula ang lola ni Mayumi. Binabayo ng halo-halong emosyon ang kanyang damdamin. 30 taon buhat ng kitay lisanin, Santa Ines, sambit ng babae. Baka sa mukha ang matinding puot at hinanakit. Naghihimagsik ang kanyang kalooban. Hangin na simbolo ng digmaan, ipaamoy mo sa akin ang kasagutan, kumibot-kibot ang bibig ng babae sa kawalan. Sabay singhot niya sa paligid. Nang biglang mapagawi ang kanyang paningin sa isang may kaliitang bahay sa tabi ng punong santol. Walang ingay na lumapit siya doon. Ni hindi man lang tumahol ang mga aso sa naturang kabahayan. Halos lumabas ang mga litid ni Ursula sa pagpipigil ng matinding galit. Naamoy niya ang sinumang kumitil ng buhay ni Mayumi. Ikaw pala, Piwes, magtutuos tayo pagdating ng takdang oras. Susubukan muna kita ngayon. Sabay mahina ngunit malutong na halakhak ni Ursula. Masarap ang tulog ni Ulises dahil sa preskang paligid at pagod sa trabahong bukid. Hindi niya mawari kung siya'y nanaginip lamang. May malamig na kamay na humahaplos sa kanyang mga braso. Paakyat sa kanyang pisngi. Hinayaan lamang ito ng binata sa pag-aakalang nanaginip lamang siya. Ngunit unti-unti siya nitong sinasakal at may ilang hibla ng buhok ang pumapasok sa kanyang mga tainga at ilong. Dali-dali niyang idinilat ang mga mata sabay pigil ng mga kamay na sumasakal sa kanya. Nasindak siya nang masilayan ang duguang mukha ni Mayumi. May tusok ng bala ang isang mata habang tumutulo ang dugo at nakangisi sa kanya. Magbabayad ka. Magbabayad ka. Paulit-ulit na sambit ng dalaga habang unti-unting lumalayo sa binata at tumago sa dingding. Mayumi, hapong-hapon na bulalas ni Ulises sabay upo sa papag na hinihigaan. Hindi maaring si Mayumi yon, may iba akong nararamdaman, kontra ng binata sa kanyang isipan. Kaagad siyang bumangon at sumilip sa bintana nang maamoy ang hindi kaaya-ayang hangin. Pagkuway nakita niya ang isang anino na mabilis nilamon ng kadiliman.
Nagtataka may bumalik siya sa higaan upang magmuni-muni. Ipinilig ang ulo at hinilot ang medyo nasaktang lig. Nakatulugan niya ang gumugulo sa kanyang isipan. Kinaumagahan. "Apo, may dumalaw ba sa iyo kagabi?" Seryosong tanong ni Lolo Yuno. Napamaang si Ulises sa tanong ng matanda, diyatat nakaramdam din ang abuelo. "Lo, mukhang dinalaw ako ni Mayumi," paniniguro ng binata. "Nililinlang ka lang ng iyong paningin at pakiramdam, Ulises. Tandaan mo, hindi lahat ng magaganda ay mapagkakatiwalasan, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Sa buhay natin bilang albularyo at babaylan ay kailangan natin ang ibayong pag-iingat. Huwag ka agad magtitiwala, unahin ang tamang hinala." Mahabang paalala ni Lolo Yuno. "Siya nga apo," sang-ayon naman ni Lola Martina. "Lo, sa palagay niyo sino ang pangahas na bisita ko kagabi?" Mataman siyang tinitigan ng matanda. May pinapahiwatig, ngunit mas pinili niya munang manahimik dahil may pagdududa pa ang matanda. Malalim na nag-iisip si Ulises sa mga paalala ng kanyang lolo. Pagkuay tumayo si Lolo Yuno, kinuha ang langis na gawa tuwing Semana Santa. Inilagay sa bulak at ginamot ang mga kalmot at sugat ng apo. "Martina, pakikuha nga ng maliit na kahon sa loob ng aking bowl," malumanay na utos niya sa may bahay. Agad namang tumalima si Lola Martina. Pagbalik hawak niya ang pulang kahon na may katamtamang laki. Binuksan niyo ni Lolo Yuno at kinuha ang kasing laki ng butil ng munggo na pinagsamang kulay ginto at brilyante. "Ano ho yan, Lolo?" nagtatakang tanong ni Ulises. "Trabungko ito," umutya ng matandang tuko. "Hindi madali ang kuning ito dahil kailangan ng ibayong pag-iingat at tamang oras." Tuwing 3:00 lamang ng madaling araw kung lilitaw ang matandang tuko. Nasa ulo nito umiikot-ikot ang mutya na kapag kinuha mo kusang maglalaho ang naturang tuko. Taglay ng mutya ang isang kakaibang lakas na kumakapit sa iyo. Hindi ka madaling magapi ng mga masasamang nilalang na kaaway mo. Itong isa ay trabungko o mutya ng matandang ahas mula sa bundok ng Cansiao na matatagpuan sa hilaga ng Santa Ines, kung saan pinamumugaran ng iba't ibang uri ng mababangis na mga hayop. Taglay nito ang sobrang talas ng pakiramdam, maliksing pagkilos at malalaman mo ang traidor na pagkilos ng kalaban, paglalahad ni Lolo Yuno. Hawak naman ang kulay ginto na bilog at kasing laki ng holen. Nagtataglay ng bertud at agimat ang bawat mutya na yan. Darating ang takdang panahon na kakailanganin mo sila, mahabang pagsasalisay ni Lolo Yuno. Namangha si Ulises sa mga narinig at nasaksihan mula sa kanyang lolo. Nasa kanyang balintataw kung paano nakipagbuno ang kanyang lolo makuha lamang ang mga mutya. "Tuturuan kita kung paano mo gamitin ang 2 mutya laban sa mga masasamang elemento. Dahil tiyak na babalikan ka ng iyong panauhin kagabi," may pag-alala sa boses ng butihing matanda. ING pagtutuos. Impunto 6:00, papagabi na kaya naisipan ni Ulises na umuwi galing sa malapad na batis. Doon sila nagsanay ng kanyang lolo. Lahat ng enerhiya galing sa kalikasan at talas ng pakiramdam ay unti-unti nang napag-aralan ni Ulises. Nauna nang umuwi si Lolo Yuno dahil tutulong pa ito kay Lola Martina sa pagluluto ng kanilang hapunan. Pasipol-sipol pa si Ulises sa daan sa gitna ng parang. Nasa kondisyon ang kanyang isipan at katawan. Medyo madilim sa kanyang daraanan gawa ng mga naglalakihang mga puno. Bigla siyang napatigil dahil umiba ang atmosfera ng kapaligiran. Kinapa niya ang kutsilyong gawa sa buntot pagi at ang 2 mutya na nasa kanyang bulsa. Biglang umihip ang kakaibang lamig ng hangin. Nagbabadya ang huni ng iba't ibang hayop sa kapaligiran. May naririnig siyang mga bulong, ungol, angil na masakit sa kanyang pandinig. Bigla siyang napatakip ng tainga. Mas lalong sumakit yon na animoy may mga bubuyog doon na nagliliparan sa loob. Nakakangilo. Kumirot ang kanyang ulo. Nakakapanghina ang tunog na kumukonekta sa loob ng kanyang sentido. ARGH!
ARGH! Impit na sigaw ni Ulises. Kaagad niyang iwinasiwas ang kutsilyo sa hangin, kasabay ng pag-usal ng Latin sa kanyang isipan. Kinontra niya ang maitim na mahikang nagpapahirap sa kanyang pandinig. Isang malutong na halakhak ang naririnig niya sa kawalan. Hindi niya matukoy kung saan yon nagmula. "Sino ka? Magpakita ka," gilalas na sigaw ni Ulises. Hindi siya dapat magpadaig sa nilalang na kasalukuyang pinaglalaruan siya. "Yan lang ba ang kaya ng agimat mo? Hindi pa nag-uumpisa ang laban, naduduwag ka na," tinig na isang babae. Kasabay ng nakakahindik na halakhak. Sa di kalayuan, nakita ni Ulises ang isang hugis tao na nakatayo. Sa tulong ng mapusyaw na sinag ng buwan, nakita niya ang halos kulay itim nitong kasuotan. May hawak na malaking tungkod at sa dulo ay may dalawang ulo ng serpente. Siya si Ursula, ang aswang at mangkukulam na lola ni Mayumi. "Humanda ka, magtutuos tayo. Pagbabayaran mo ang pagkitil mo sa buhay ng aking apo." Nag-usalang babae ng Latin kasabay ng mga nakakabinging ungol. Batud ni Ulises na itim na mahika ang inuusal ng kalaban. Kaya kinontra niya ito, nag-usal siya ng dasal na Latin. Agad nagliparan ang mga baging, nagkiskisan ang mga sanga, at nagsasayawan ang mga dahon. Idagdag pa ang huni ng mga panggabing hayop na nakakatakot pakinggan. Itinaas ni Ursula ang hawak na baston at nagbuga yon ng apoy. Kasabay ng isang nakakakilabot na halakhak. Nakailag si Ulises, ngunit nadaplisan ang kanyang braso. Napaubo siya dahil amoy asopre ang ibinugan ng naturang baston. Sobrang hapdi ng kanyang paso, parang nanunuot ang sakit sa kanyang kaibuturan. "Ano, kaya pa ba? Alam ko may mutya kang hawak, ngunit di ako matitibag niyan," sigaw sa galak ng bruhang si Ursula. Nagpakawala muli ng apoy mula sa baston si Ursula, at nahagip ang binti ni Ulises. Nasusunog ang kanyang pantalon kaya nagpagulong-gulong siya sa damuhan. Panay naman ang halakhak ni Ursula. "Ganyan, pahihirapan muna kita bago patayin." Napapangiwi si Ulises habang kumikirot ang mga paso. Kailangan niyang paghandaan ang patraidor na estratehiya ng kalaban. Paika-ika siyang bumangon. Nagitla siya nang marinig mula sa itaas ang ugong ng iba't ibang uri ng mga insekto. Nagmistula estatwa si Ulises dahil kasing lapad ng banig ang dami ng mga insekto. Dumilim ang himpapawid at nagbabadya ng mas matinding sagupaan. "Mga alagad kong insekto, pagpiestahan ang katawan ng pipitsuging albularyo. Sipsipin ang dugo, kainin ang laman hanggang sa maging buto na lang ang matitira. Matitikman mo ang pinakamasakit na katapusan. Ang bagsik ng aking kapangyarihan ang siyang tatapos sa inyong angkan." Sigaw ng aswang at mangkukulam na si Ursula. Kahit paano nakaramdam ng bahagyang takot si Ulises. Hindi niya akalaing sobrang bagsik ng kanyang kaaway. Ngunit kailangan niyang lumaban, kahit iniinda niya ang kumikirot na mga paso. Agad niyang hinawakan ang dalawang mutya na nasa bulsa, ang kabilang kamay ay nakahawak sa kutsilyo. Pumikit at taimtim na nag-usal ng Latin. Unti-unti niyang naramdaman ang nanunuot na kakaibang lakas sa kanyang sistema. May kung anong puwersa ang gumagabay sa kanya. Itinaas ang hawak na kutsilyo, kumikinang yon. Kumpul-kumpul na sumugod ang mga insekto, ngunit isa-isang nasusuog ang mga iyon sa tuwing tatamaan ng hagupit ng kutsilyo. Napakabilis ng bawat kilos ni Ulises. Para siyang ipo-ipo sa liksi. Taglay niya ang nakakapaloob na agimat ng dalawang mutya. Walang kapaguran niyang iniiskrima ang mga mababangis na insekto. Hindi makapaniwala si Ursula sa nasaksihan. Nagliliyab siya sa galit, hindi niya akalaing may kakalaban sa itim niyang kapangyarihan. "Age! Hindi ito maari," galit na galit niyang sigaw. Muli niyang itinaas ang baston ng kadiliman. Tumingala sa kalawakan at sumigawnan. Mga nakalibing na bangkay sa ilalim ng lupa. Inuutusan.
Ko kayong bumangon at maghasik ng lagim sa buong Santa Ines. Takutin at kitilan ng buhay ang mga immortal, sigaw ni Ursula. Samantala, ay malayong kapatagan ng Barrio Santa Ines at San Matias ay may libingan at munting simbahan kung saan dinadaos ang huling basbas sa mga ililibing. Doon unti-unting bumabangon ang mga kalansay at animoy zombie na naglalakad patungo sa direksyon ng Santa Ines. Kumalembang ang kampana sa hindi matukoy na dahilan. Bahagyang naalarma at nakaramdam ng kilabot ang mga mamayan ng Santa Ines. Kahit ang kalapit na pamayanan ng San Matias. Halos aligaga ang lahat, may ilang sumisilip sa siwang ng kanilang tahanan. Umalulong at umiingay ang iba't ibang uri ng mga hayop. Lahat na baghan, nagtataka, nangingilabot. Nagbabadya ng panganib dahil sa di ordinaryong mga ingay at tunog. Idagdag pa ang animoy na bubulok na amoy at asopre na humahalo sa hangin. Halos lahat ng mga residente ay kaagad nagsarado ng mga bintana at pintuan. Sinisigurado nilang mahigpit ang pagkakatali ng bawat seradura. Ramdam ni na Lolo Yuno at Lola Martina na may hindi panganib. May naamoy silang pamilyar ang asopre. Ursula, magkasabay na sambit ng dalawang matanda. Napatakip ng ilong si Lola Martina dahil sa sobrang sangsang ng nalalanghap niyang amoy. Delikado ito, Yuno, diyatat inutusan ni Ursula ang mga bangkay na bumangon mula sa kanilang himlayan sa pantahan ni Lola Martina. Maari nga, Martina, dahil sa nakakasulasok na amoy na humahalo sa hangin, sang-ayon naman ni Lolo Yuno. Habang mahigpit na itinali ang mga seradura ng bawat pamintuan. Si Ulises, baka mapano siya, may pag-alala sa boses ni Lola Martina. Ipagdasal natin ang kanyang kaligtasan. Alam ko kakayanin niya, kumpiyansang tugon ni Lolo Yuno. Mukhang mas mabagsik ang pagbabalik ni Ursula. Alam ko darating ang pagkakataong ito ang muli niyang pagsalakay. Ngunit napaghandaan na namin ito ni Ulises. Sa tulong ng mga mutya, mahika, bertud at mabuting kalooban ng ating apo, alam ko magwawagi ang kabutihan, determinadong saad ni Lolo Yuno. Hawak kamay silang nag-usal ng dasal na Latin upang kahit pano'y maproteksyonan ang kanilang pamayanan. Agad nilang sinabitan ng pinatuyong tinik ng kawayan ang bawat bintana at pintuan. Umupo ang dalawang matanda sa harap ng munting altar at taimtim na nagdarasal. Asa kinaroroon ni Ulises. Emewe ilang kagat ng mga insekto sa balat ni Ulises at mas lalong kumirot ang mga lapnos niya. Ngunit hindi yon iniinda. Tuloy-tuloy lang ang laban. Nang maubos ang mga insekto ay kaagad na hinarap ng binata si Ursula. Sino ka nga bang talaga? Buong tapang na tanong dito ng binata. Nang uuyam at naghihimagsik na tingin ang pinukol ng bruhang si Ursula. Sa halip na sagutin ay humalakhak ito at itinaas ang baston. Gusto mong malaman, pues ito ang kasagutan, sigaw ng mangkukulam. Nagbuga ng dalawang malaking buwitre ang ulo ng baston. Napakahaba ng matutulis na mga kuko at tuka. Tila nagbuni ang naturang mababangis na mga hayop nang masilayan si Ulises. Kaagad na sinakay ng mga yon si Ulises. Buong liksi at tapang namang ipinagtanggol ng binata ang sarili. Muling nakipagbuno siya sa dalawang buwitre. Binubugahan pa siya ng mainit at malapot nitong laway. Maraming kalmot si Ulises bago niya tuluyang tinapyasan ang ulo ng dalawang buwitre. Agad inihagis pabalik kay Ursula ang wala ng ulong mga hayop. Talipandas! Mas lalo akong nasisiyahan sa iyong kagitingan, binata. Ngunit malapit na maghating gabi at kailangan ko nang tapusin ang walang kwentang labang ito. Pang-iinsulto ni Ursula. Saglit niyang itinaas ang baston at iginalaw sa kawalan. Hindi inaasahan ng binata ang susunod na pangyayari. Mga baging na nagsulputan sa kung saan ang nabilis na iginapos siya sa isang punong makapit sa kanya. Isang patraidor na kilos ni Ursula na hindi niya nailagan. Lumaban ka ng patas.
Traidor, galit na sigaw ni Ulises. Humalakhak lamang ang naturang aswang at mangkukulam bilang tugon. Ngayon pupunta ako ng Barrio Santa Ines. Tatapusin ko ang iyong pinagmulan, binata. Humanda ka Yuno at Martina, magtutuos tayo. Sigaw ni Ursula na umeecho sa buong kagubatan. Huwag. Huwag mo silang pakialaman. Huwag kang duwag, ako ang iyong harapin, pagpupumiglas ni Ulises. Ngunit sobrang higpit ng mga baging na pumulupot sa kanyang baywang. Duwag. Duwag. Humalakhak lamang ang bruhang si Ursula, habang nilalamon ng kadiliman. Gilalas ang binata nang biglang nagsipagbabaan ang mga tuko mula sa itaas ng puno kung saan siya nakatali. Pinagkakagat ng mga hayop ang baging na nakagapos kay Ulises, kaya siya nakawala. Sa Barrio Santa Ines. Maririnig na ang ungol at panaghoy ng mga papalapit na naagnas na mga bangkay. Ang iba'y mga kalansay na lang. Para silang nagpuprosesyon habang paika-ikang naglalakad. May santelmo pang palukso-lukso sa ere. Nakakahindik na mga eksena ang makikita sa bungad ng Barrio Santa Ines. Sumasabay pa ang nakakatindig balahibong alulong ng mga aso. Wala ni isa manggaserang nakasindi sa bawat kabahayan. Dahil sa sobrang layo ng naturang baryo sa kabisera, ay hindi pa ito naabot ng elektrisidad. Nagmistulang nakakakilabot ang pamayanan ng Santa Ines ng mga oras na yon. Literal na kilabot ang namayani sa bawat isa. Tuwang-tuwa si Ursula sa nakikitang mga bangkay na sinusunod siya. Parang musika sa kanyang pandinig ang alulong ng mga aso at impit na iyakan ng ilang mga residente. Matalim ang titig niya sa bahay ni na Lolo Yuno. Nagtagis ang kanyang mga bagang nang maalala ang pagkasawi ng kanyang nag-iisang anak sa kamay ng mga albularyo at mga babaylan, 30 taon na ang nakakarasan. Lumapit siya sa bahay ni na Lolo Yuno at may naisip kung paano palalabasin ang dalawang matanda. Nagbalakayo siya bilang si Ulises. Lolo Yuno. Dali buksan niyo ang pintuan, at may malubha akong sugat, humihingal na sigaw ng kaboses ni Ulises sa labas ng bakuran. May pagdududa na nagkatinginan sina Lolo Yuno at Lola Martina. Akmang tatayo si Lola Martina, ngunit pinigilan siya ng kabiyak. Huwag kang padalos-dalos. Maaring nililinlang lang tayo ng ating pandinig, bulong ni Lolo Yuno. Ano ka ba alam ko, sisilip lang ako sa siwang ng bintana, tugon ni Lola Martina. Nangunot ang noo ni Lola Martina nang makitang nakatayo si Ulises sa labas ng bakuran, habang hawak ang kunwari may tama niyang tagiliran. Hindi na tinag ang dalawang matanda kahit anong pagmamakaawa ng tumatawag sa labas. Dahil kahit kailanman hindi ugali ni Ulises ang tumawag sa labas ng bakuran. Kaya napagtanto nilang dinadaya sila ng kung sino man ang nasa labas. Dahil sa walang indikasyon na pagbuksan si Ursula at alam niyang nakakahalata ang mag-asawa ay lalong nag-alab ang kanyang kinikimkim na galit at put. Yuno. Martina. Magtutuos tayo. Lumabas kayo riyan. Mga duwag. Mga duwag. Sabay ng nakakangilong angil ng bruhang si Ursula. Mahigpit na hawak ni Lolo Yuno ang buntot pagi. Habang ang isa ay nasa kamay ni Lola Martina. Nasa tabi nila ang kahon na naglalaman ng mga gamit sa pamgagamot at mga pamintra sa kulam. Nagwisik ng agwa bendeta si Lola Martina sa paligid, kaya lalong nag-uulol sa galit si Ursula. May hawak siyang isang itim na manika na ginagawa niyang kwentas. Kaagad niya yung itinaas sa ere at tinusok ng kanyang mahaba at matutulis na mga kuko. Agad na pahiyaw si Lola Martina habang sapo-sapo ang tiyan. Yuno. Sobrang sakit ng aking tiyan. Hiyaw ni Lola Martina. Napaluhod siya dahil animoy binubunot ang kanyang mga laman loob. Kaagad yung kinontra ni Lolo Yuno gamit ang puting sinulid. Itinali niya yon sa tiyan ni Lola Martina kasabay ng pagdiin. Ibinalik niya kay Ursula ang kulam.
Narinig niyang humiyaw sa sakit ang naturang mangkukulam. Bawat gamit ni Ursula ng itim na mahika, ay ibinabalik ito ni Lolo Yuno sa kanya. Sa kabilang banda, lumulusob na sa kabahayan ang mga bangkay. Pilit nilang binukbuksan ang mga bakod na nakapalibot sa bawat kabahayan. Ngunit hindi nila madaling mabuksan dahil ba rin sa inusal na proteksyon ni Lolo Yuno. Patuloy ang labanan nina Lolo Yuno at ni Ursula. Kapwa sila nasasaktan. Si Lola Martina na may dala marahil ng katandaan ay medyo mabilis siyang manghina. Gayunpaman, pinipilit niyang tulungan si Lolo Yuno. Nooy nakayupyop na silang dalawa sa kawayang sahig. Wala sa labas ng katawan ang kanilang mga tama kundi sa loob ng kanya-kanya nilang katawan. Gamit ang mahiwang baston ni Ursula, ay napasok niya ang bahay nina Lolo Yuno. Maligayang muling pagkikita, Yuno at Martina. Hindi niyo ba ako kakamustahin? May pang-uyam sa tinig ni Ursula. Ano Yuno, kaya pa ba? Ngayon mo ipamalas ang iyong tapang kasama si Martina. Angkan ng albularyo, angkan ng babaylan. Laban sa angkan ng aswang at mangkukulam. Hindi na sumasagot sina Lolo Yuno at Lola Martina dahil sa iniindang sakit ng katawan. Kaya mas lalong tumindi ang galit ni Ursula. Mga walang kwenta. Mga walang binatbat. Dapat sa inyo mamatay na. Ipapalasap ko sa katawang lupa ninyo ang walang pangalawang sakit na paraan ng pagkitil ng inyong buhay. Ipapatikim ko sa inyo ang ganti ni Ursula. Kaagad niyang itinaas ang baston at naging isa iyong mahabang latigo na may mga tinik. Akmang ihahampas niya yon sa katawan ng dalawang matanda. Nang biglang may isang bagay ang lumilipad sa ere. Agad yung bumaon sa likod ni Ursula, kaya naudlot ang kanyang balak. Nanlikisik ang kanyang mata sa galit nang makita si Ulysses. Biglang nagliyab ang katawan ng mangkukulam. Unti-unting natutupok ang katawan ni Ursula at nagiging abo. Mabilis yung binuhusan ng binata ng agwa bendeta na nakita niya malapit sa kinaroroonan ni Lola Martina. Tuluyan yung naging abo at sa ilang saglit ay natunaw na parang bula. Bigla ring nawala ang naglipa ng mga bangkay sa labasan. Agad dinaluhan ni Ulysses ang dalawang matanda. Pinaupo niya ang mga yon at hinaplasan ng langis. Unti-unting namumbalik ang natural na lakas ng mga ito. Lola, okay lang ba kayo? Nababahalang tanong ng binata. Oo, apo. Salamat, sa wakas matatahimik na ang Santa Ines. Wala na si Ursula. Sino ba talaga si Ursula? Nagtatakang tanong ni Ulysses. Ang pamilya ni Ursula ay isang dayo dito, 30 taon na ang nakakaraan. Mailap sila sa mga kanayon, kaya doon nila piniling manirahan sa bundok sa gilid ng kuweba. 3 sila, ang kanyang anak na babae, at ang kanyang apo na babae. Ang napaslang mo marahil yon ang kanyang apo na si Mayumi. Lumipas ang 1 buwan lamang, unti-unting namamatay ang mga alagang hayop dito sa Santa Ines. Bagong silang nasanggol o may mga taong dinadapuan ng kakaibang karamdaman. Tanging laman loob ang nawawala sa mga pinapatay nila. Kami ng lola mo ang pinupuntahan upang sila'y gamutin. At doon nagsimulang maghinala kami sa mga bagong salta. Walang sino mang nakakaalam kung saan sila nanggaling. Dahil sa sunod-sunod na patayan ay naglakas loob kaming magronda. Kasama ang ilang kaanak naming mga babaylan at albularyo. Isang gabi nasaksihan namin ang karumal-dumal na pag-atake ng anak ni Ursula sa isang bagong panganak na kalabaw. Agad namin siyang sinibat kaya tinamaan siya sa balikat, ngunit mabilis siyang nag-anyong ibon at lumipad palayo. Sinuyod namin ang kagubatan at pinuntahan sa kanilang tirahan, ngunit wala na kaming naabutan doon. Kundi ang nakahandusay na katawan ng isang babae. Nangilabot kami sa aming nakita sa loob ng kubo. Iba't ibang gamit sa pangkukulam at mababahong mga langis. Kaya kaagad naming sinunog ang naturang kubo, kasama ang mga gamit at ang wala ng buhay na aswang.
Alam naming hindi na mabubuhay ang anak ni Ursula dahil may lason ang sibat na yon. Salamat apo, tuluyan nang nalusaw si Ursula at wala nang gagambala pa dito. Mahabang pahayag ni Lolo Yuno. Matamis na ngiti ang nakapaskil sa mga labi ng tatlo habang kanya-kanya silang haplas ng sagradong langis. WAKAS. Maraming salamat POS sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli PO tayo MJ. Susunod kwento God bless PO.